Alam mo, 'di ba, na-discuss na natin itong ilang araw na nagtataka sila dito sa isang sikat na pamilihan Oo, sa Quezon City. correct. Bay napansin ng ilan, tumaas ang presyo ng itlog. Mm-mm. Abay, nagtataka rin sila. Dapat depende kasi sa sukat ng itlog. Bay, parang pare-pareho ang sukat, magkakaiba presyo. Oo nga. Tinitingnan nila eh. Ano nangyari sa itlog? Yun na Bakit nga. ganun? Bakit Oo. tumataas ang presyo ng itlog? Dahil nainitan daw yung mga manok, ang liliit daw ng itlog. Alam mo, Sobrang init. ito na nga. Kaya mabuting malaman po natin, ano ba talaga ang dahilan? Bakit sinasabing tumataas ang presyo ho ng itlog? Oh. Sabi naman, dapat hindi ba? Dahil wala namang kakulangan. Sino ba nangingitlog? Yung manok o yung middleman? Nangingitlog na nga Nangingitlog. kita, yung middleman. Alamin na po natin, narito ang Pangulo ng Philippine Egg Board Association, o PEBA, Ginoong Francis Uyehara. Yan, Ginoong Uyehara, Igan at Connie, magandang umaga! Magandang umaga, Sir Igan at Opo. Ma'am Connie at sa lahat po ng nakikinig at nanonood ng ating programa. Nagsumbong sa akin, pumunta rito sa QC, may isang sikat na malaking pamilihan ito. Napansin niya, ang mahal ng presyo ng itlog, pero nung sinuri niya, abay para daw magkakapareho lang po ang laki, ang sukat. Hindi ho ba nadadaya ang mga mamimili dito, Sir Francis? Tama po kayo, no? Marami pong nandadaya o nagiging maeobra, no? Marami pong mga wet market, makikita nyo, nagbebenta. Iba-iba ang presyo, Oh. pero wala namang nakalagay na size. Wala O yung namang? nabanggit nyo, walang nakalagay na size. Size, Hindi, okay. hindi nakalagay kung small, medium, large, pero Oo. iba-iba yung presyo nila. Oo. No, walang sizes, no. Also may mga halimbawa yung small gagawin nilang medium Nako. para lumabas na mura. Oh. May mga nagmamanipula noong mga sizes natin, no, para po sa kaalaman ng ating mga consumer. Meron po tayong sinusunod na standard egg weight sa mga bawat sizes ng itlog. Opo. Makikita po yan sa DTI, sa Department of Agriculture at sa Facebook, no, yung itlog.ph. Pero pag ako bumibili ba, meron ba timbangan ng itlog para malaman ko? Well, lahat po ng mga farms, lahat po yan ay mayroong Meron. egg weighing machine. Dapat. Lahat po yan ay dapat standard at yan po ang pinopromote ng ating grupo. Mm-mm. Pero kung sa mga consumer po at gusto nyo pong checkin yung timbang ng itlog, Opo. madali lang po, no? Bumili lang po tayo noong yung maliit na digital na timbangan, yung Opo. ginagamit at Opo. ahas. Pwede pong gamitin yun. Pwede ho ba sa pamamagitan ng kamay, malaman ko kung small, medium o large ang itlog? Pwede ba yun? Para Yung- mas practical? Yung mga sanay na po, kaya pong sabihin Oo, yun. no? Oo. Yung mga trader, yung mga retailer, kami po, kaya naming sabihin yun. Pero Opo. pagka sa consumer, baka po medyo mahirapan. Mahirapan. Oo. Pero kunyari na pumasok yung kamao ko, pagsara ng kamao ko, large na yon. Pwede bang ganon? Hindi po eh. Hindi Kasi rin po masusukat. yung increment po ng physical size, napakaliit. Also, hindi po physical size ang ating sinusunod kung hindi bigat, no, in terms of gram. Okay. Pabor ho ba kayo sa mungkahing gawing kilo na lang ang itlog kaysa pira-piraso? May ganun mga mungkahi nakarating na ba sa inyo, Mr. Uyehara? Matagal na po yung usapin na yan. May Oo. 10 taon na po yung usapin na yan. Hindi pwede. Hindi po namin kinokontra ang usapin na yan. Ano? Oo. Pero ang problema po kasi, hindi po umuusad dyan. Okay. Napakahaba po ng uusap dyan at preparasyon at marami pong magbabago sa ating yung production to hanggang sa bentahan. Oo. Hanggat hindi po yan umuusad at napag-uusapan ng lubos, napakahirap pong magkomento tungkol dyan. Pero yung bang pag kinilo itlog, makakamura ba ang mamimili? Yun lang naman Oo, ang, may mga panukalang yun lang ganyan. naman ang nais lang malaman natin, no? Yan ba'y makakababa ng presyo pag kinilo ang itlog? Regarding po sa doon sa pagkilo, wala pong kinalaman ang yung pagpapalit ng proseso halimbawa by the kilo Oo. regarding sa pricing. Okay. Ang kinokorek lang po nito ay yung daya, yung
yung handling ng itlog, Oo. yun po ang kinokorek. Pero sa presyo po kasi, yung actual na presyo, yun din po yun. Kung dadayain ng retailer ito, dadayain din nila ng per kilo yun. Okay. Yung timbangan nila na per kilo, may daya na May rin. daya rin eh. Oo. So, I mean, ang ayaw lang natin is yung gagawa tayo ng isang solusyon sa isang problema, pero magdadagdag Dadagdag pa tayo yung ng problema. ibang problema. Pero sa Opo. pagtaya nyo po, pag 1 kilong itlog, mga ilang piraso yun? Depende po sa size. Depende. Kukumputin po natin. Example, bibigyan ko po kayo ng example. Sige Ang po. medium po ay 55 to 59 grams. Okay. Ngayon, gramo po yun. Sa 1 Oo. kilo, i-divide na lang po natin yun. I-average na lang po natin sa 57 o 58 grams. Oo. Yung 1 kilo divided by 58 grams, kung ano po yung sagot, yun po yung dami ng itlog. Pero sir, paano ba yung pag kunyari ang konteksto kasi ngayon, 'di ba, mainit ang panahon, maliliit talaga yung mga napoproduce daw na maitlog ng mga manok. So ito ho ano ba legitimate na rason, pero at the same time kailangan nila kasing kumita, may mga nagsasabi na kaya kailangan din nilang humabol dun sa presyo na mas Oo. mataas. Ang daya, Mari, kasi kahit maliit, Oo. sinasabi medium. Yun, Oo. kaya kailangan daw nilang itaas din yung presyo nila. Kasi po yung pricing po talaga is directly dependent sa law of supply and demand. Mm. Yun Ngayon talaga. po, meron po kasing ilang mga dahilanan. Number one, malaki po ang itinaas sa presyo ng karning baboy, that's ASF. Opo. Ang consumer po nag-shift po ng manok. Ito Opo. pong first quarter of this year, malaki rin po ang tinaas na ang karne ng manok. Opo. So may mga consumer po nag-shift papuntang itlog. Opo. So ito po ay additional demand for table eggs. Pangalawa po, ang Cebu po kasi matagal pong sarado sa pagtanggap ng agricultural product from outside of Cebu. Opo. Bigla pong nag-open dahil sinulang na sila ng mga itlog doon. Oo. Kaya nakapagpasok po sila ng mga itlog galing Batangas. So Okay. itong itlog sa Batangas na na-divert sa Cebu, nawalan po ng allocation yung ilang mga biyahero at retailer na nanggagaling sa Batangas. Pangatlo po, alam naman po natin itong nalalapit na eleksyon, no? Oo. Marami na pong pakain, mga informal campaign, gatherings na May itlog. kumukonsumo ng karagdagang itlog. Patapsilog. Pinamimigay, okay. Patapsilog. Opo, yung mga Oo. kainan, marami ng Oo, pakain, yes. sa handaan. Oo. Tapos yung nabanggit nyo nga po na approaching summer, nagsimula ng uminit, Oo. naging nabawasan yung performance ng ating mga manok. Performance. So lahat po yun, So medyo bumaba naapektuhan. ang production. So Okay. lahat po yung nabanggit ko, yun po ay may cumulative effect po yun na nagresulta sa current situation natin sa table egg. Okay. Sir Francis, gabayan nyo nga kami. Magkano ba talaga ang presyuhan ngayon sa merkado sa monitoring po ng egg board? Ang medium size po, ito po ang ginagamit nating benchmarking. Opo. Ito po ay sa farm gate price, ang presyo po ngayon nito ay 6.20 hanggang 6.80. Yun lang po ang presyo sa farm gate price. 6.20, So, 6.80. Meron po kasing price difference. Depende po kasi sa area, sa Opo. lugar, laki ng farm, tsaka dami po ng itlog. Oo. Ngayon, ang translation po niyan sa retail, meron po na yan 9 pesos to 11 pesos. Meron po kami nakikita 12 pesos sa mga groceries. Opo. Mataas na po yung price difference ng retail. I see. Dapat ilan ang patong lang mula sa farm gate? 2 piso, pwede na. Yung 2 piso po sa amin, reasonable na yun. Reasonable na. So, meron na po silang dagdag na kita doon. So Hindi mga naman, 8. ang pagbebenta po kasi ng itlog, hindi naman po kikita sila ng malaki yan sa isang peraso. Oo, Kailangan na volume po ang Tray. benta nila para Oo. po mabuhay sila. Hindi naman po yan na yung malakihang Oo. produkto. Usually yun parang 1 dosena, di ba? May mga tray na ganun eh. 1 dosena,
6 na piraso. Correct, correct. Hindi isa-isa eh. Opo. Oo. Oo. So ano po ang ating magiging direksyon, lalo na kasagsagan pa ng summer o tag-init po? Mas mababawasan ba ang supply o performance ng ating mga Mga manok. mga manok? May ho mga ang magiging manukan, may mga Aircon. ventilador, aircon. Naka-aircon pa yan. Pero yung mga malalaki yun, paano ho yung sa ating mga backyard, kumbaga, na Oo. mga nagpapaitlog po? Ano ho ba ang kanilang contribution kaya para ho dito? Ngayong summer po, ang expectations po natin, Mm-mm. maaari pong maging sobrang init. Dahil sa sobrang init, humina kumain ang ating mga alagang manok na magre-resulta ng kabawasan sa produksyon Mm-mm. at pagliit ng mga nakukuha nating egg sizes. Kung Oo. dati ay marami kayong nakukuhang malalaki, ngayon siguro mas marami yung maliliit na magiging dahilan ng magkaroon ng surplus na maliliit na sizes ng itlog. Mhm. Kadalasan, bumababa ang presyo ng itlog tuwing summer. Kaya lang ngayon po kasi may kasabay na eleksyon. So yun po, hindi natin masabi kung ano ang Kung bababa. totoong epekto I see. sa Okay. pagtaas ng demand. Sir Francis, para lang, edukasyon sa atin. Dun sa may manukan, average na number ng manok nila, ilang itlog ho ba? Ano, araw-araw ba nangingitlog? Ilan ho bang piraso ang nakukuha ng ikangay nag-aalaga ng manok? Kung kayo may 100 manok, Mm. no, depende po sa edad. Ang pinakamataas po niyan ay pwede pong 96 to 97%. Okay. Ibig sabihin, 96 to 97 na piraso kung meron kayong 100 na manok. Wow. Per manok po yun? Habang tumatanda po yan, bumababa po yan na Production. Produksyon. productivity. No? Nagiging 90, nagiging 85, hanggang sa pinakababa niyan, 50%, 70, 60, 65%, pinakababa po niyan. Pero hindi to per head, kundi sa 100 manok ang kwenta. Mm-mm. Tama ho? Depende sa Tama kanilang po ito. pangitlog. Ang pag-aalaga po natin ng manok ay maramihan. Kung Oo. kayo ay mag-alaga ng 5 piraso lang, hindi po mag-a-apply ito sa inyo dahil pero in concept, dapat po mangitlog ang isang manok ng isang itlog araw-araw. Araw-araw. Mm, Araw-araw okay, yun. araw-araw. So araw-araw may harvest dapat. No? Okay. At alagang-alaga dapat nila yan. Yes, Oo. kabuhayan din nila So yan. ngayon sa presyuhan, pag may nakitang 8 Gs, okay pa yon, wag lang 12. Sa totoo lang po, yung G's, napakamahal na po. Mahal na yun. Mahal na. Nakikita ko kasi Oo. 12 eh. Meron Tsaka pang G's. Hanggang 9 lang. Hanggang 7 Hanggang 9. 9. hanggang 9 pwede. Ayun, para yung Pero dapat yung mamimili pa XL yung na iba ang large, extra large na daw yon, yung 9, tama ba? Yung 9 po is medium po, ma'am. Medium pa lang yun, 9. Opo. Baka yung mga nakikita natin partner, mga large na yon, yung 12, large. no? Depende talaga sa size. Tama ho, sir? Ma'am, yung sinabi ko pong mga 12, 11, medium pa rin po yun sa Medium ibang pa rin. family. At Oo. sa Ang ibang hirap no? pet market grocery, Oo. yung price range na 9 pesos to 10 to 11 to 12, Mhm. ay isang size lang po yun. Medium lang po yun. Medium Kung lang. large po, Hinahalo eh. Oo. So Sir Francis, mas masarap kainin ba yung medium na itlog kaysa large? Depende Ah, sa appetite. regarding po sa lasa, pare-parehas lang po ang lasa. Lasa. Mm. Oo. Siguro po, mas mabubusog po kayo at mas healthy po kung dadagdagan nyo ang Oo. konsumo ng itlog. Kasi Dahil ako ngayon, every morning hard-boiled egg po ako eh. 1 Ako or 2. din. every Ako din, morning. hard-boiled egg. Oo. Pero palit ng palit nga. Napansin mo Nagugutom rin? na ako eh. Oo. Ay, Sir Francis, salamat po sa Thank you, pag-uulat sir. po sa amin. Ingat po kayo. Marami pong salamat, Sir Igan at Ma'am. Connie po. salamat. Oo, sige. nawawala-wala si Si sir. Ginoong Francis Uyehara, President ng Philippine Egg Board Association o PEBA. Ika nga, i-review ko. Hilingan, walang pinoprotektahan.